Yo, what's up mga baro? Okay, sige, ganito. Si Drogon kasi, nakuha ko siya 8 inches lang. Pasensya na, malabo yung tubig kasi kakakain lang nila. Yan. So, balik tayo. 8 inches, tapos nung nakuha ko siya, parang bago pa lang siya ron sa seller eh. Pet shop yun mismo, kabaro. Hindi siya yung quitting or ano. Pet shop mismo siya nabili, bagong dating pa lang sa kanila, parang kakasettle pa lang. So, hindi siya na pellet train doon. So, nung nakuha ko siya, ako na mismo ang nag-pellet train. So, nung pinipellet train ko siya, halimbawa dumating sa akin ngayong araw, hindi ko muna siya pinakain, kinabukasan ko na siya pinakain. So, in-start ko siya pa isa-isa. Nung first day ng pellet train niya, hindi kinain. So, hindi ko na sinundan. Kinabukasan, hindi pa rin. Third day, fourth. Parang kumain yata si Drogon mga around ano na. 8, 9, ika-10th day na siguro. Mga something like that mga kabaro. So, na ika-10th day, siguro nagutom na siya, hindi niya na matiis na pellet lang ang talagang binibigay ko. Tapos yun, siguro juby siya, hindi pa siguro na-introduce sa kanya ng time na yun yung mga super warm, mga ibang type ng pagkain. Kaya nakilala niya agad yung pellet. So hanggang ngayon naman, pellet train pa rin to. Yung mas malalaking pellet na nung porpoise arwana food. Before yung porpoise na mas maliliit. So, doon ko siya tinrain. Which is, okay naman. Ngayon, isa itong kay Sandre. Si Sandre, isinumpisahan ko to ng pellet train. Ayaw. Hindi gumagana. Pero, napapakain ko siya ng pellet. So, yun yung ituturo ko sa inyo ngayon. Okay, so ngayon, ito yung pinapakain kong pellet kay Sandre. Pagka binigay natin ito ng paisa-isa, hindi niya kakainin. Hulog tayo ng isa. Ayan o, nakita niya na. Kaya lang, hindi niya pinapansin. So, ang gagawin natin is ganito. Meron kasi ako rito, kung maalala nyo yung video natin ng mga pagkain nila. Meron ako nung sun-dried. Sun-dried na shrimp. Ito. Sun-dried. Ang ginagawa ko dyan, kinukuha ko yung ulo. Alisin ko yung ulo. Yan mga bar, kita ba? Yan. So ngayon yung pellet, isusuksok natin dyan. Alisin ko lang itong matulis na to. Yan, naalis ko. Yung katawan, balik natin doon sa lalagyan. Hindi natin kailangan yan. Kasi ang goal nga natin is yung pellet. Kumbaga, itong ulo ng shrimp, ang gagawin nating shell. Actually, shell nga ito eh. Kumbaga, ito yung gagawin natin lalagyan ng mga pellet. So, usually yung nagkakasya rito na ilalagay ko is 4. So, suotan natin ng 4. So, nagkasya dyan, 4 na pellet mga kabaro. Tapos, babasahin ko yan. Yan, so basa na siya. Ngayon, tingnan natin kung kakainin ni Sandra. So, ayun, nakita niyo mga kabaro, kinain niya. Ang gagawin natin, hindi natin siya susundan agad. Papasettle lang natin. Usually kasi maximum ng 8 pieces nung maliliit na pellet na yun yung binibigay ko sa kanya. Ayan no. Since hindi naman siya ngumunguya, ibig sabihin nalunok niya na yun. Kasi usually pagka ngumunguya siya, may tendency mailuwa niya pa yun eh. So bibigyan pa ulit natin siya ng isa. Ayun, kumuha ulit tayo ng sun-dried shrimp. Inalis natin yung ulo. Tapos dun sa ulo, nagsiksik tayo ulit nung 4 na pellet naman. Tapos sinuksok natin doon, tapos babasahin natin ulit. Yan, ganyan lang itsura, saglit lang. Tapos bibigay natin ulit. Ayun na, ganun lang. So araw-araw ganun ko siya tinitrain na mag-pellet. Ayun, hindi niya nang inunguya, ibig sabihin nalunok niya na yan. So, try nyo rin sa inyo mga kabaro, baka sakaling umubra. So, yung sa akin, ganun lang yung ginagawa ko kay Sandre para ma-pellet train siya. Okay, yun lang. Tight. Sandre check!